Shalom sa lahat. Maligayang pagdating sa pag-aaral ng Biblia ngayon. Simulan natin sa panalangin. Ama naming Diyos na mahabagin, maraming salamat po sa paglapit sa amin sa iyong harapan at sa pag-aaral ng iyong salita, lalo na sa 10 utos at sa 7 utos na nagsasabing huwag kang makiapid. Ama, dalangin namin na ipagkaloob mo sa amin ang iyong banal na espiritu upang tunay kaming makapagpakumbabang lumuhod sa harap mo at marinig ang iyong tinig. Ang layunin mo sa aming buhay sa pakikipag-usap sa amin, ang 7 utos, ay iniiwan namin sa iyong mga kamay. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo nang may pasasalamat. Amen. Kaya, noong huli, sinuri natin kung paano ang 7 utos na huwag mangalunya ay mula sa pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat tayo ang kanyang kasintahan at siya ang ating asawa. At nakita rin natin kung paano ang utos na ito ay humahantong sa huling nobya ng kordero, ang bagong Jerusalem, na lumilitaw sa aklet ng pahayag. At sa makatuwid, nauunawaan natin ang malalim na katotohanan ito na ang kabanalan sa ating pagsasama ay direktang nauugnay sa pagtatayo ng bagong Jerusalem, ang walang hanggang tahanan ng Diyos sa piling natin. Ngunit, nakita rin natin na mayroong dakilang patutot na ang kapangyarihan ay nangingibabaw sa buong mundo. Sa huling panahon, kaya't ating suriin ang mga partikular na batas. Habang pinatalakay natin ang mga partikular na batas, dalangin ko na buksan ng Ama ang ating mga puso upang makita ang lampas sa kalupitan ng kasalanan at ang kalupitan nito, kalubhaan ng parusa, sa pamamagitan ng paglabag sa 7 utos na ito at upang tunay nating makita ang pag-ibig ng Ama at ang bungang kanyang ibinubunga na nais niyang makita na ating ibinubunga. Kaya dumako tayo sa susunod, ang mga partikular na batas. Ngayon, ang mga partikular na batas na ating titingnan, nagmula sa 7 utos, at ang 7 utos ay lumilitaw sa 2 lugar, minsan sa Exodo at ang isa naman sa Deuteronomio. Kaya una sa Exodo, Kabanata 20, talata 14, at kung saan lumilitaw ang 7 utos, at pangalawa rin sa Deuteronomio, Kabanata 5, talata 18. Ngayon, ang nag-iisang utos na ito ay pinalawak at ipinaliwanag sa Exodo Kabanata 22, mga talata 16 hanggang 17 at talata 19. At gayon din sa Deuteronomio, Kabanata 20, versikulo 9 hanggang Kabanata 23, versikulo 18. Nagbigay ang Diyos ng mga tiyak na batas laban sa pangangalunya upang mapanatili ang kabanalan ng pamilya at ng kasal. Kaya tatalakayin natin ang mga partikular na batas na ito ngayon. Mayroong 8 batas sa kabuluan at ang kahulugan mismo ay lubhang hindi kanais-nais at ito ay isang bagay na nais iwasan ng mga tao na talakayin. Pero pwede tayong pumunta na lang sa konklusyon, alam mo na, sa pamamagitan ng hindi pagtingin sa partikular na batas. Ngunit ang aming tagapagtatag na pastor, si Reverend Evan Park, ay talagang naghirap ng husto upang aktwal na basahin ang lahat ng mga banal na kasulatan at pinili ang mga talatang ito para sa amin upang tunay na makita ang buong implikasyon ng 7 utos. Kaya naisip kong sulit na suriin natin ito. Ang mga partikular na batas ng detalyado, isa-isa. Okay, malamang hindi natin matatalakay lahat ng 8 batas ngayon, pero uulitin natin ito sa susunod na oras. Kaya una ay ang pagbabawal ng incest, okay? Kaya ang incest ay kasal sa loob ng mga miyembro ng pamilya. Ngayon, ayon sa batas, kung ang isang lalaki ay kumuha ng parehong babae at ng ina, silang tatlo ay dapat sunugin hanggang mamatay. Kaya ang mga ito ay pantay. Mahigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagkakaroon ng relasyon sa yaman ng isang tao, madrasta, kapatid na babae o kapatid sa ama, apo o kapatid sa ina, o asawa ng tiya o tiyo. Nakakainis talaga ito, di ba? Manugang na babae, asawa ng kapatid na lalaki at biyenan. At saka, parehong apo ang babae at ang anak niyang babae.
At ang parusa sa paglabag sa batas na ito ay sila ay susunugin hanggang mamatay o babatuhin hanggang mamatay, kaya ang kamatayan ay isang parusa. Hindi naman yun. Isinumpa ng batas ang sinumang nakikipagtalik sa hayop. At kung ang isang lalaking tao ay makipagtalik sa ibang lalaki, tulad ng sa babae, silang dalawang lalaki ay dapat na parusahan ng kamatayan. Gayon din, kung ang isang lalaki ay nakipagtalik sa isang babae habang ito ay may regla, ang mga lalaki at babae ay dapat ihiwalay sa bayan. Kaya makikita natin kung gaano kadetalyado ang pakikialam ng Diyos sa ating buhay upang tayo ay maging banal. Tama ba? Dahil tayo ang pundasyon ng kaharaan ng Diyos. Ang mga batas na ito ay talagang nagpapatotoo sa katotohanan na ang mga hindi wastong sexual na gawain na ito ay aktwal na ginagawa noong panahong iyon. Kaya ang mga kasuklam-suklam na gawaing ito ay talagang kumakalat sa buong lupain ng Canaan noong panahong iyon. At ibinigay na ng Diyos ang batas na ito bago pa man pumasok ang Canaan. Sa madaling salita, itinakda ng Diyos ang mga batas na ito sa mga tao upang sila ay mamuhay ng maligaya at masagana sa lupang pangako. Ngunit kasabay nito, binibigyan niya sila ng babala tungkol sa refleksyon ng katiwalian na laganap sa mga naninirahan sa kanan noong panahong iyon. Kaya naman, inutusan ng Diyos ang mga Israelita na taglayin ang malay na kamalayan sa ating kabanalan at pangaladaan ito sa pamamagitan ng hindi pakikipag-ugnayan sa mga kanan. Mga naninirahan sa kanan, taimtim niya silang binalaan na kung ang mga Israelita ay makikibahagi sa marurumi at kasuklam-suklam na mga gawaing sexual sa lupain ng Canaan tulad ng mga naninirahan doon, iluluwa sila ng lupain tulad ng pagluluwa nito sa mga bansang nanirahan sa lupain bago sila. Ngayon, pakitandaan, ang batas na ito ay ibinigay sa mga taong iyon upang angkinin nila ang lupain. Gayon din ang batas na ito, ang 10 utos, ay walang hanggang tipan para sa lahat ng henerasyon. At ipinapaliwanag ang mga ito sa atin ngayon upang maangkin din natin ang lupang pangako. Tama, kung lalabagin ang batas na ito at isusuka sila ng lupain. At pinag-uusapan natin ang pambansang antas. Kaya tayo bilang isang individual, meron tayong ganitong komposisyon ng parehong katawan at espiritu. Tama ba? Kaya ang pisikal at espiritual na pangangalo niya ay hahantong sa pagpapalaya sa atin mula sa lupang dapat nating angkinin, kapwa sa pisikal at espiritual. Sige, tingnan natin ang Levitiko, Kabanata 18, talata 14, 24 hanggang 30. Sinasabi nito na huwag ninyong dudumhan ang inyong mga sarili sa alinman sa mga bagay na ito, sapagkat sa lahat mong ito ay nadumahan ang mga bansang aking palalayasin sa harap ninyo. Kaya sinasabi sa kanila ng Diyos na ganito nawasak ang mga bansang nauna sa kanila sa lupaing malapit na nilang aangkinin. Versikulo 25, sapagkat nadumhan ng lupain, kaya't pinarusahan ko ito, kaya't iniluwa ng lupain ang mga naninirahan dito. Sinasabi nito sa atin na ang ating kabanalan ay direktang nauugnay sa ating kakayahang muling ariin ang lupain. Tandaan, ang espiritual at pisikal na larangan na ibinigay sa atin, ang pangako ng Diyos, ay maaaring matupad kapag tayo ay pinabanal. At pinag-uusapan natin ang pambansang antas. Madalas nating ipanalangin ang ating bansa na sinasabing, "O Ama, naway ang bansang ito ay maging bansa o kaharian ng mga pare." Para sa pamamagitan ng bansang ito, ang ebanghelyong iyon o ang salita ng pagtubos ay maaaring kumalat sa iba pang bahagi ng mundo, tama ba? Pero alam mo, ang ating kabanalan ang siyang pinakapundasyon para matupad ito. Tuloy tayo sa Levitiko, Kabanata 18, versikulo 26. Para sa atin ito, hindi ba? Ang mga nasa tipan ng Diyos ay dapat sumunod sa aking mga tuntunin at hatol. Huwag gawin ang mga kasuklam-suklam na ito, maging taga rito o dayuhang naninirahan sa inyo. Tandaan ninyo, ito ay mula sa Diyos na nagpapakilala bilang ating asawa. Siya ay nagsasalita sa atin bilang kanyang nobya.
Damhin natin ang pananabik at pagmanasa ng Diyos para sa atin, na humihingi ng ating kalinisang puri habang tayo ay pumapasok sa lupang tangako. Versikulo 27, para sa mamamalaki ng lupain na nauna rito, ginawa na ang lahat ng tasuklam-suklam na ito, at ang lupain ay nadumhan na. Kaya't binabalaan tayo ng Diyos laban dito upang hindi kayo iluwan ng lupain. Nakikita mo ang pananabik at ang puso ng Diyos na sana'y hindi mangyari sa atin ang parehong bagay. At sinasabi ng Diyos, dapat ba ninyong dungisan ito gaya ng pagluwa nito sa bansang nauna sa inyo? Talata 29, sapagkat sino mang gumawa ng alinman sa mga kasuklam-suklam nito, ang mga taong gumagawa nito ay ihihiwalay sa kanilang bayan. Kaya tutuparin ninyo ang aking bilin na huwag ninyong isasagawa ang alinman sa mga kasuklam-suklam na kaugalian na isinagawa bago kayo, upang hindi kayo madumihan sa mga ito. Bakit? Sapagkat ako ang Panginoon, ang iyong Diyos. Ako ang tunay mong asawa, ang iyong lumikha, at ikaw ang aking nobya. Kaya't manatili kayong dalisay at banal para sa dakilang gawaing ating gagawin ng sama-sama. At habang makikita mo ang iba pang mga partikular na batas, matatanto mo na ang parehong bagay ay nangyayari sa ating paligid ngayon. Sige, at kaya nga mas kailangan nating kumapit sa batas na ibinibigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng 10 utos. Kaya dumako tayo sa pangalawang espesipikong batas. Ito ay ang pangangalaga sa kadalisayan ng kasal at ng kalinisang puri at kung paano ito ginagawa ng Diyos. Kaya nakikita mo, ang ilang partikular na batas ay nagpoprotekta sa isang babae mula sa isang lalaking kukuha sa kanya bilang asawa at pagkatapos ay maling inaakusahan siyang hindi birhen. Para ipagtabuyan siya dahil ayaw na niya sa kanya. Kaya kung ang isang lalaki ay nagpakasal sa isang birhen at nakipagtalik sa kanya at pagkatapos ay maling pinaratangan siya ng kahiyahiyang gawaing ito, o hindi na siya birhen. Hindi na siya birhen noong pinakasalan ko siya dahil kinasusuklaman niya ito. Kinailangang ipakita ng mga magulang ng babae ang ebidensya ng kanyang pagkabirhen. At yun ay isang damit na inilatag sa kama noong unang gabi ng kasal upang patunayan ang pagiging birhen. Oo, at saka yung ebidensyang iniharap sa mga matatanda ng lungsod. Kung ang babae ay napatunayang birhen, ang mga matatanda naman ang bahala o para parusahan ang lalaking maling nagbintang sa kanyang asawa ng mga kahiyahiyang gawain. At nayon ay pinagmulta siya ng 100 siklong pilak at iyon ay ibinibigay sa ama ng asawa. At gayon din, hindi siya maaaring hiwalayan ng lalaki habang siya'y nabubuhay. Gayunpaman, kung hindi maipakita ng bagong kasal na babae ang ebidensya ng kanyang pagkabirhen, dadalhin ng mga matatanda ang babae sa bahay ng kanyang ama at babatuin siya ng mga lalaki sa lungsod hanggang sa mamatay. Ito ay dahil sa pagganap niya bilang patutot sa bahay ng kanyang ama, nakagawa siya ng kasamaan sa loob ng Israel. Ganon siya may tuturin. Kaya, iningatan ng Diyos ang kadalisayan ng pananampalataya sa loob ng kasal upang maitatag ang wastong kaayusan sa loob ng pamilya, ng lipunan, at mang buong bansa. Kaya, kailangang magbayad ang lalaki ng mga 100 siklong pilak, kaya tiningnan ko kung magkano yon. Sa panahon na yon, naaalala ko na ipinagbili ni Judas Iscariote si Jesus sa halagang 30 pirasong pilak. Ngayon, katumbas iyan ng at sahod para sa mga 4 na buwan. Okay? Sahod para sa 4 na buwan. Kaya sa mayon, aabot iyon sa 12,000 o $15,000 sa US. Kaya iyan ay 30 siklong pilak, tama ba? Kaya 100 siklong pilak na may kasamang humigit kumulang 40,000 na multa. At hindi nga ito maaring hiwalayan at pakasalan habang buhay. Kaya batas iyon nun. At ikaw, payo, na makikita ang detalye ng katumpakan ng Diyos sa pagsunod sa ika-7 utos. Punta na tayo sa susunod. Ang ikatlong espesipikong batas ay ang pag-iwas sa mga krimeng sexual. Kaya, kung ang isang lalaki ay nangalunya sa isang babaeng may asawa, ngayon, ang lalaki at ang babae ay parehong kapatayin. Kung ang isang lalaki ay nakatagpo ng isang birhen na nakatakdang ikasal, sa madaling salita, isang babaeng nakatakdang ikasal sa lungsod at makipagtalik sa kanya.
Pagkatapos, ang lalaki at ang babae ay inilabas sa pintuan ng lungsod at sila ay binato hanggang sa mamatay. Ngayon, kung ang isang lalaki ay gumahasa sa isang babaeng nakatakdang ikasal, ang lalaki lamang ang papatayin. At kung ang isang lalaki ay matagpuan nakikipagrelasyon sa birhen na hindi pa nakatakdang ikasal, pagkatapos, kinailangan ng lalaki na bigyan ng ama ng babae ng 50 siklong pilak at kunin ng babae bilang asawa. Ngayon, hindi man niya ito maaaring hiwalayan habang buhay. Batay sa batas na ito, makikita natin na para sa ating Diyos, ang kalinisan at kadalisayan ng ating katawan bilang mag-asawa ay higit na mahalaga kaysa sa ating sariling buhay. Bakit? Dahil sa anumang panahon sa kasaysayan, nang mawala ang kalinisang puri sa kasal, ang buong lipunan ay naging tiwali at nagkasakit. Kaya naman, hinihikayat ng Diyos ang pagtitiwala sa isa't isa at naway manatili tayong tapat tungkol sa ating kalinisang puri sa ating pagsasama. At ito ay isang paraan kung paano pinanatili ng Diyos ang kabanalan ng buong bayang Israel na siyang inilaan ng Diyos na ibinukod sa mga bansa. Ngayon, dumako tayo sa ikaapat na batas. Ang pang-apat ay ang batas ng paninibuho. Ito ay isang interesanteng batas. Ang batas sa paninibuho ay paraan para maalis ang duda ng asawang lalaki sa kalinisang puri ng kanyang asawa. Ngayon, ito ay isang kaso kapag ang isang asawang babae ay nangangalunya, ngunit walang ebidensya nito. O kaya dito ginagamit ang batas o kapag pinagdududahan ng isang asawang lalaki ang kanyang asawa kahit na ito ay inosente. Paano natin malalamang walang ebidensya? Ang pagdududa ay parang damdamin o iniisip lang natin. Kaya ang Diyos ay naglaan pa ng batas para sa ganitong kaso. Kaya sa kasong ito, dinadala ng asawang lalaki ang kanyang asawa sa pari upang maisagawa nito ang karapatang patunayan ang kanyang kawalang kasalanan o pagkakasala. Kaya hindi tulad ng batas na nagpaparusa sa kanataong nahuling nangangalunya, sa madaling salita, may ebidensya para dito. Hindi tulad ng batas na ito, ang batas na ito ay sumasalamin sa pag-unawa ng Diyos sa kahinaan ng tao. Tama ba? Anong kahinaan ng tao? Ang hilig natin na magduda at mainggit, tama ba? Pati ang ating mga limitasyon dahil limitado tayo sa pag-alam sa mga nakatagong katotohanang hindi nakikita. At tingnan mo, ipinatupad niya ang batas na ito upang protektahan ang mga pamilya. Makikita mo ang pagsisikap ng Diyos na ingatan ang ating kabanalan. Gamit ang batas na ito, bawal sa mga asawang lalaki ang walang basehang pagdududa at hinayaan ng mga asawang babaeng mamuhay ng di kinu-question ng puri. Kaya ang kadalisayan ng isang pamilya ay hindi mapapanatili kung wala ang batas ng paninibugo na siyang magpapatigil sa pagdududa magpakailanman. Bakit? Dahil kung wala ito, ang duda ng asawang lalaki ay maaring magdulot ng malupit na damdamin at agresyon na siyang magiging dahilan para mapilitan ang inosenteng asawa na umamin ng mali. Okay, nakita na rin natin ang mga kasong iyan sa buhay ngayon ha. Kaya, sa kabaliktaran, kung wala ang batas na ito, ang tunay na asawang nangangunya ay maaaring tuso, alam mo na, patunayan o maling sabihin na siya ay inosente. At pwede naman siyang makalusot sa mga iyon, di ba? Kaya paano gumagana ang batas ng paninibugho? Tara na! Ang prosesong ito ay mahusay na naitala sa ikapitong aklat batay sa mga bilang, Kabanata 5, 11 hanggang 13, gaya ng nakikita natin. Okay, kaya ang mangyayari ay una, kukunin ng babae, ng pare, ang babae at papatayin sa harap ng Panginoon. Kaya parang korte ito, tama ba? At pagkatapos ay kukuha ang pari ng banal na tubig sa sisidlan at kukuha ng konting alikabok mula sa sahig ng tabernakulo at ilalagay ito sa tubig. Ngayon, ang alikabok dito ay isang paalala ng kalungkutan at kamatayan. Okay? At pagkatapos ay kinakalas ng babae ang kanyang buhok at inilalagay sa kanyang mga kamay ang berdeng handog na pang-alaala.
Ngayon, ito ang berdeng handog ng paninibugho. Dito, ang pagkalag ng buhok ay pagpapahayag ng kawalang halaga, matinding kalungkutan, at kawalan ng pag-asa ng babae. At saka hinawakan ng pari sa kanyang kamay ang tubig ng kapaitan na nagdala ng sumpa. Ang tubig ng kapaitan ay hindi lamang nagsasalita tungkol sa mapait na lasa nito, kundi pati na rin sa mapait na epekto ng sumpa at ng hatol na ipapataw sa mga makasalanan. At pagkatapos ay pinanumpa siya ng pari. Pagkatapos, isusulat ng pari ang mga sumpa sa isang balumbon at huhugasan ng mga ito sa tubig na may kapaitan. At pagkatapos ang mangyayari ay kukunin ng pari ang berdeng handog ng paninibugho mula sa kamay ng babae at iwawagayway niya ito sa harap ng Panginoon at ibinabalik sa altar. Pagkatapos, kukuha ang pari ng isaldakot mula sa handog na butil bilang alaala nito at susunugin ito sa altar. Kaya't patungo ito sa trono ng Diyos. Kaya handa na ang Diyos na maghakol. Kaya pagkatapos nito, pinainom ng pari ang babae ng tubig ng kapaitan. Yan ang magdadala ng sumpa. Gayon, kung gayon, hinihintay nila ang resulta ng pag-inom ng mapait na tubig ng sumpa. At ito ang magiging hatol. Kung sasabihin ng Diyos na siya ay nagkasala, kung sasabihin ng Diyos na siya ay inosente, kung gayon ay magiging malaya siya mula sa sumpa at maaari na siyang maglihi ng mga bata. Ngunit kung siya ay talagang nagkasala, ang kanyang sinapupunan ay mamamaga at ang kanyang hita ay manghihina at siya ay magiging isang sumpa sa gitna ng mga tao. At ang pamamaga ng matris ay tumutukoy sa pagkalaglag na may kasamang akumulasyon ng likido sa tiyan o matinding edema, tulad ng naiipong likido sa katawan. Dito, ang salitang hita ay isang euphemismo para sa organong reproduktibo ng babae. Kaya, ang ekspresyong mawawala ang hita ay ipinahihiwatig na sexual na dysfunction o ang sumpa ng pagkabaog. Kaya kung mapatunayan ang kalinisang puri ng asawang babae, ang sumpa ay hindi nababalik sa kanyang asawa na nagduda sa kanya. Kaya ito ay para masigurong mabubunyag ang katotohanan. Kaya kung ang asawang babae ay hindi nagkasala at siya ay inosente, ang sumpa ay hindi pa rin babagsak sa asawang lalaki. Sabi ng Diyos sa mga bilang Kabanata 5, versikulo 31, ang lalaki ay mananatiling ligtas sa pagkakasala. Bakit? Ngayon, ito ang mahalagang bahagi. Ito ay dahil ipinagkatiwala ng asawang lalaki ang lahat ng kanyang mga problema sa batas ng Diyos upang sa huli ay makamit ang kadalisayan at kapayapaan sa pamilya. Kaya ang intensyon ng asawang lalaki ay mabuti sa paningin ng Diyos. Kaya ang implikasyong ito ay napakahalaga sa dalawang dahilan. Una, itinuturo nito sa atin kung paano natin dapat harapin ang mga problema sa lahat ng aspeto ng mga relasyon. Sige, at dapat nating ipagkatiwala ang lahat ng problema sa Diyos, kahit na sa mga hindi nakikita o hindi nabanggit na bahagi ng ating mga problema. Pangalawa, kailan ba ang ating pamunahing layunin ay ang makamit ang kadalisayan at kapayapaan sa pamilya o sa ating lipunan? Sumasagot ang Diyos at inilalapat niya ang kanyang paghatol sa paraang tiyak. Kaya wala tayong dapat ipag-alala. Ang ganda naman nito, di ba? Kaya ang batas ng selos. Sa pamamagitan ng batas na ito, ipinakikita ng Diyos ang ilang bagay. Una, na pinapanatili ng Diyos ang kadalisayan ng pamilya sa pamamagitan ng pagpigil sa mga nakatago at ligtas na pagdududa na maaaring sumira sa pamilya. At pangalawa, hindi tulad ng mga hukom ng mundong ito, kayang ilanpad ng Diyos ang kasalanan kahit walang ebidensya nito. Iginagawad niya ang paghatol dito sa paraan hindi kaya ng tao, kaya magtiwala tayo sa Diyos. Ang lahat ng natatagong kasamaan ay inilantad at walang makakatakas sa paningin ng ating matuwid na Diyos. Yan ang itinuturo sa atin ng batas ng selos.
At pangatlo, mahigpit na hinarap ng Diyos ang pangangalon niya upang ang kanyang tahanan sa gitna natin ay mapanatili ang lubos na kadalisayan. Kaya titigil muna kami ngayon at saka kami magkukwentuhan sa susunod na oras. At susunod, titingnan natin kung paano nauugnay ang mga partikular na batas na ito sa mga pinabanal na kasuotan dahil ang nobya ay dapat magsuot ng wastong kasuotan, kasuotan sa kasal, tama ba? Kaya titingnan natin kung paano tayo ihahanda ng lahat ng mga partikular na batas na yon para sa wastong pananamit o pagsusuot ng roba. Para sa AS, upang maging tunay na nobya ni Hesukristo sa huling panahon. Sige, kaya manalangin tayo. Ama, maraming salamat po sa pagtawag mo sa amin sa iyong salita at pakikipagtipan sa amin sa pamamagitan ng 10 utos. Alam natin na sa lakas ng tao, hindi natin kayang sundin ang ikapito, ang utos. Huwag kang mangalunya dahil alam natin na hindi lamang ito tungkol sa pisikal na paglabag, kundi mayroong ding espiritual na paglabag sapagkat sabi ni Jesus, kahit ang mga iniisip lamang natin ay maaari ding maituring na panangalunya. Kaya, Ama, ipinagkakatiwala namin ang lahat ng aming mga problema, lahat ng aming mga kahinaan sa iyong makapangyarihang kamay. Salamat sa pagtiyak sa amin ngayon sa pamamagitan ng pag-aaral ng Biblia na ikaw ang Diyos na kayang humatol maging sa mga bagay na hindi nakikita at hindi masabi at makaya mong ipaliwanag ang mga bagay na hindi nakikita at ituwid ang mga problemang maaaring mayroon kami. Kaya tulungan mo kami sa anumang problema o relasyon at pasanin na aming kinakaharap. Tulungan mo kaming tunay na maiulat sa iyo ang lahat ng detayado sa pamamagitan ng pagtitiwala sa iyo. Na kaya mong lutasin ang lahat at ituwid ang lahat upang tayo ay maging mapanatili natin ang kabanalan at ang kapayapaan sa ating pagsasama, sa ating pamilya, sa ating simbahan at mga lugar ng trabaho at sa huli para sa ating bansa. Salamat po, Ama. Idinadalangin namin ito sa ngalan ni Kristo. Amen.